Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Sa bawat laban ng buhay ay may kaakibat na pagsubok. Ang tanging kailangan lamang gawin ay ang hanapan ito ng solusyon, lunas o kasagutan. May ibabahagi nga pala ako sa inyong kwento na noong ako ay nasa edad na 20, uno pa lamang. Ito ang karanasan ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Dahil kasi dito ay kamuntikan kong ibuwis ang aking buhay para lamang sa kapakanan ng nakararami. Ako nga pala si Alma at ito ang kwentong kababalaghan ko. Isa lamang akong ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho sa marangal na paraan bilang isang tindera ng mga gulay. Alas 3 ng madaling araw ay lumalabas na ako para magpunta sa pwesto ko sa palengke. Ganitong oras kasi dumarating ang mga supplier ng mga gulay, kaya dapat lang na magpaunahan sa pag-angkat. Dahil kung babagal-bagal ka, walang matirira sa'yo kung hindi ang mga pinagpilian na lang. Sanay na din naman ako sa ganitong sistema ng buhay simula nang matuto ako kay nanay noong nabubuhay pa siya. Hoy Alma! Paglingon ko sa likod ko ay nakita ko si Jason na patakbong lumapit sa akin. Ano naman Jason? Huwag mong sabihin na manliligaw ka sa ganitong oras. Mahuhuli na ako sa palengke at baka maubusan pa ako ng gulay. Kaya mamaya na yung panliligaw mo pwede? Hindi nagkakamali ka. Sasamahan lang sana kita para magbuhat ng mga aangkatin mong gulay. Huwag kang mag-alala, hindi ako hihingi ng bayad. Sigurado ka? Oo naman. Oo sige, ikaw may sabi niyan ha. Pwedeng isang tasa ng kape lang. Ayos na sa akin. Ang importante, mabantayan kita. Asus, humirit pa ang damuhong to. Tara na nga. Sabay kaming naglakad habang siya ang pasimpleng ibinabanat ang pick-up lines niya sa akin. Masayang kasama si Jason. Hindi ka mababagot kung siya ang tipong kasama pagdating namin sa palengke. Abala na sila sa pagdidiskarga ng mga gulay mula sa sasakyan. Marami ng mga tindera doon, kaya tumakbo na rin kami para makipili ng angkatin. Lahat ng napipili ko ay kaagad na kinukuha ni Jason saka pinagsasama-sama sa iisang tabi. Kailangan muna kasing kwentahin iyon ng may-ari at pagkatapos mabayaran, ay saka pa lamang pwedeng dalhin sa mga pwesto sa palengke. Ibaba mo na lang dyan Jason, ako na lang ang bahalang mag-ayos sa lamesa ko. Oh, hetong pera, magkape ka muna. Samahan mo na rin ng pandesal para may maitulak ka. Salamat, Alma. Grabe, pinagpapawisan ka na pero ang ganda mo pa rin. Iba, talaga ang alindog mo, natural na natural. Loko-loko, bumili ka na nga. Nambola pa eh. Sisipol-sipol siyang umalis pagkatapos niya akong kindatan. Lihim na lang akong napapangiti. Pagbalik niya ay may bit-bit na nga siyang kape pero dalawa at saka tinapay. The one is for you my happiness. Nako, nag-abala pa to. Pero salamat Jason. Pagputok ng araw ay nagimbal kami sa balitang aming narinig. Hindi makapaniwala ang karamihan pero ang mga matatanda ay nagbulong-bulungan. Kesyo nangyayari na daw ang banta noon sa kanilang lugar dahil sa sumpa ng isang angkan na magbabalik upang maghigante. Oh Jason, bakit napabalik ka? Ano ba ang masamang balitang sinasabi nila? May nalaman ka ba? Ito nga ang sadya ko sa iyo, Alma, ang sabihin ang karumal-dumal na sinapit ng mga nag-deliver ng mga gulay kanina, pati na ang kanilang amo. Karumal-dumal, hindi ko napigilan ang tayuan ng mga balahibo sa katawan. Hindi ko pa man naririnig. Ang hustong nangyari ay nakaramdam na ako ng pangingilabot. Oo, Alma. Huwag ka sanang mabibigla ha. Sa parteng masukal ng daanan ay nakita ang kanilang sasakyan na nakaparada sa isang gilid. Nang puntahan ng mga nakakita, halos maduwal sila sapagkat ang mga taong lulan nito ay pawang naliligo sa sariling mga dugo, nakabukas ang mga tiyan at nawawala ang ibang mga laman loob. Banaag din sa mga tirik na mata ng mga ito ang labis na takot bago sila nalagutan ng hininga.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Tumagaktak din ang butil-butil na pawis sa aking katawan. Totoo ba ang sinasabi mo, Jason? Oo, Alma. Kaya naparito ako upang sabihan ka na huwag kang uuwi mamayang gabi hanggat wala ako. Hintayin mo ako dito para may kasama ka. Sabi ng mga nag-imbestigang mga pulis, may gumagala daw na mga serial killer, pumapatay ng mga tao at kumukuha ng mga laman loob para ibenta sa mga illegal na doktor para magkapera. O sige, hihintayin kita mamaya. Mabuti. Sige dito muna. Ako. Sige, mag-iingat ka. Saludo na lamang ang pinangtugon niya sa akin saka siya tuluyang umalis. Nang araw na iyon ay para akong lutang habang nagtitinda ng mga paninda kong gulay. Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na nga ang kinagabihan. Eksaktong kakatapos ko lamang magligpit ng aking mga panindang gulay ang pagdating ni Jason. Humahangos pa nga ito na dumating na animoy may humahabol. Oh, bakit hangos na hangos ka? May humabol ba sa'yo? Ha? Wala. Tumakbo lang. Ako kasi baka ka kumainip ka at umuwi mag-isa. Galing kasi ako sa gym, nanood ng basketball. Mamayang 9:00 pa ang duty ko bilang guard sa subdivision eh. Kaya may oras pa ako para ihatid ka. Ano, tara na? O siya, tara. Habang naglalakad kami, ay panay kwento niya sa kanyang nahanap na trabaho. 9:00 ng gabi hanggang 3:30 ng madaling araw ang pasok niya. Kaya tuwang-tuwa siya sapagkat paglabas niya ng trabaho ay diretso na siya sa bahay para sunduin ako. Magkano naman ang sweldo mo bilang gwardiya? Nasa minimum din, provincial rate. Kaya naglalaro sa kulang-kulang na 500 sa isang araw. Ayos na rin para makapag-ipon na ako. Para pagdating ng araw na sasagutin mo na ako ay may pangkasal. Na tayo, hindi ba ang galing ng plano ko? Sira ka talaga kahit na kailan no. Kasal agad-agad. Dun din naman tayo papunta eh. Kaya huwag ka na kasing, ano yon? Natigilan kami sa pag-uusap dahil sa kakaiba naming narinig na ingay. Ngayon lang kasi kami nakarinig ng ganoong huni na para bang nagbabangga ang mga ngipin. Ang mabuti, bilisan na natin ang paglalakad. Mukhang may nakatingin lang sa atin sa paligid na naghahandang umatake eh. Diyos ko, anong klaseng nilalang ba yon, Jason? Hindi ko alam. Pero ayon sa mga matatandang narinig ko na nag-usap-usap eh, nagbalik na ang lahing dati nilang kinakatakutan noong kapanahunan nila. Sila ay tinatawag na mga aswang. Aswang? Oo, Alma. Mga nilalang na kumakain ng laman loob at karne ng isang tao. Kaya bilisan mo na bago pa tayo atakehin. Nagpatangay na lamang ako sa paghila sa akin ni Jason pauwi sa amin. Pero ang akala naming ligtas na kami ay hindi pa pala sapagkat muli kaming nakarinig ng mga kaluskos at yabag na tila sinusundan kami nito. Nalintikan na. Alma, bilisan mo padali. Pero hindi pa rin kami tinantanan nito hanggang sa mula sa aming harapan ay lumantad ang isang mabalahibong nilalang. Mababangis ang mga matang tumititig sa amin habang ang bibig ay nakabuka dahil sa mga pangil nitong nagtatalasan na may bahid pa ng pulang likido doon. Ang katawan nito ay para din sa isang tao pero ang pagtindig ay maihahalin tulad sa isang palakaw aso na handa ng sumugod. Imbes na matakot ay namulot ng malalaking bato si Jason sa kanya pinagbabato ang nilalang na iyon. Alma, tumakbo ka na bilis. Susunod na lang ako. Pipigilan ko muna itong halimaw na to. Dali na. Wala akong nagawa kung hindi ang tumakbo ng mabilis. Hindi ko na alintana ang pagod dahil nangibabaw na sa aking sistema ang takot. Ang kaso, habang tumatakbo ako, ay may bigla ulit akong naramdaman na sumusunod sa akin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi nasa 5 sila base sa aking nalilingon sa aking likuran. Medyo malayo pa ang kabihasnan kaya mas lalo akong nakaramdam ng hilakbot. Kaya hindi ko napigilan ang mapasigaw, tulong! Tulungan niyo ako! Aswang! Sunod!
Sunod kong tili habang patuloy sa pagtakbo. Ramdam ko pa rin ang pagsunod nila sa akin. Dala ng aking pagkataranta ay ibang direksyon na pala ang aking tinatahak. Iyon ay papasok na sa gubat na matagal nang hindi napupuntahan ng mga tao sa amin. Pagtigil ko ay halos malagutan ako nang hininga dahil sa sobrang kapaguran. Pinakiramdaman ko ang paligid. Wala nang aswang na humahabol sa akin. Panginoon, salamat po at hindi mo pa rin ako pinabayaan. Sana ay nasa mabuting kalagayan din si Jason. Gabayan niyo din sana siya katulad ng paggabay niya sa akin. Huwag niyo sana siyang hayaang mapahamak sa kamay ng mga aswang. Ewan ko pero parang kusang naglalakad ang aking mga paa sa kung saan man ako dalhin nito. Basta ang alam ko lang ay halos nasa pinakapusod na ako ng kagubatan. Makaraan pa ang ilang minuto ay may natanaw na akong isang kubo. May usok na nagmumula roon kaya tiyak kong may tao. Kaya naman mas binilisan ko ang aking paglalakad. Pagdating ko sa bakuran ay magsasalita pa lamang sana ako. Pero bigla na lamang iniluwal ng pintuan ng isang matandang lalaki na may mahabang balbas. Katagal mo naman, iha. Kanina pa kita hinihintay nakatulog na tuloy ang kaibigan mo. Halika na nang makakain, nangunot ang noo ko. Para bang malapit lang kami sa isa't isa kung ituring ako ng matanda. Pero ang totoo ngayon ko lang din siya nakita. Hindi na lamang muna ako nagtanong, sumunod na lang ako sa kanya dahil aminado akong nagutom din ako dahil sa aking pinagdaanan. Pagpasok ko ay doon ko nakita si Jason na may benda sa tiyan, nakahiga at tila mahimbing nang natutulog. Jason, hayaan. Muna siyang makapagpahinga. Bukas mo na lamang siya kausapin. Ano po ba ang nangyari sa kanya? Bakit may benda siya sa katawan? Bukas mo na lang din malalaman. Sige na, kumain ka muna nang magkaroon ng laman ang iyong tiyan. Hindi na ako tumanggi. Nagugutom na din talaga kasi ako kaya paghain niya sa akin ng mga lutong kanin at ulam, kaagad ko iyong bilantakan. Hindi ko na pinansin kung nakatitig ang matanda sa akin o hindi habang kumakain ako. Basta panay ang subo dahil ngayon lang ako nakatikim ng ganong kasarap na pagkain. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng pagbigat ng talukap ng aking mga mata hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Alma, gising na. Umaga na. Nagising ako sa pangyuyugyug ni Jason sa akin. Pagmulat ko ng mga mata, doon ko napagtanto na maliwanag na nga. Inilibot ko ang aking paningin para alamin kung panaginip nga na ang lahat ng nangyari kagabi ay hindi pala. Totoo na nasa isa akong maliit na kubo at mula da bintana ay tanaw ko ang kagubatan. Nasa ng matanda. Teka, bakit ka nga pala may benda sa katawan? Anong nangyari sa'yo? Lumabas yata si Bentong para maghagilap ng makakain. Ito namang benda sa katawan ko ay siya ang naglagay pagkatapos niyang gamutin ang sugat ko sa katawan. Nahagip kasi ako ng isa sa mga aswang ng matalas nitong kuko. Akala ko katapusan ko na, mabuti na lamang at dumating ang matandang nagpakilala sa pangalang Bentong. Magkahalong pakiramdam ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Nag-aalala ako para sa kalagayan ni Jason. Pero natawa naman ako sa pangalan ng matanda. Alma, Bentong talaga? Oo. Pati ako hindi maiwasan ng matawa pero kapag natin siya, pigilan mo ha. Paano kung magkasakit ako sa bato? Aba, marunong ka na ngayong mamilosopo ha. Halikan kira dyan, makita mo. Subukan mo, uupakan kita. Pero Jason, salamat ha. Kasi muntik mo nang ibuwis ang buhay mo dahil lang sa akin. Sus. Wala yon. Basta para sa'yo, gagawin ko. Ganyan kalinis ang hangarin ko sa'yo, Alma. Tapat na pagmamahal ang inihahandog ko. Maski buhay ko isusugal ko para lang mapatunayan ko ang sarili ko sa'yo. Oo na, naniniwala na ako. Kamusta naman yung sugat mo? Malalim ba? Hindi. Naman gaano, daplis lang naman daw, sabi ni Bentong. Bentong ang putek. Halakhak. Natigil lang kami sa pagkukwentuhan nang makita namin mula sa labas ng kubo ang matandang tumulong sa amin.
Nakangiti ito habang may bitbit na isang bugkos ng buko at sa isa naman niyang kamay ay may bitbit na bayawak. Mabuti naman at gising na kayo. Oh, heto. Uminom muna kayo ng sabaw ng buko. Saka nyo kainin ng laman yun kung hindi maselan ang inyong tiyan. Ako po hindi ewan ko lang kay Alma. Salamat po, Bentong. Napatakip ako ng aking bibig para pigilan ng matawa sa pagsambit ko sa pangalan ng matanda. Napansin naman niya ako kaya nangunot ang noo niya pero inalis ko ang tingin ko sa kanya saka ako sumeryoso. Sige Jason, ipagbukas mo ako ng isa. Diyan na muna kayong dalawa at aasikasuhin ko lang itong nahuli kong bayawak para sa tanghalian natin. Sige po, Bentong. Napatakip din ng bibig pagkatapos mapahigik ng bahagya. Aba teka, nakakahalata na ako sa inyong dalawa. Mga lokong ito, bakit ba kapag tinatawag niyo ako sa pangalan ko, natatawa kayo? Bakit? Maantot ba ang pangalan kong Bentong, ha? Dito na kami tuluyang napahalakhak ni Jason dahil ang matanda na mismo ang nagsabi ng nakakatawa niyang pangalan, halata. Po ba Bentong? Natawa. Mawalang galang na po pero pwede bang totking na lang? Halaka. Mga salbahing bata ang mga ito makaalis na nga. Padabog kaming tinalikuran ni Bentong pero alam naming tumatawa din siya ng silensyo dahil sa pag-uga ng kanyang mga balikat. Hindi tuloy namin mainom-inom ang sabaw ng bukong hawak namin dahil sa katatawa. Pagkatapos naming mag-almusal, nakatay na rin ng matanda ang nahuli niyang bayawak. Isinalang na niya ito sa apoy para palambutin. Balak kasi niya itong adobihin, pero sa gata ng niyog, habang naghihintay na lumambot ay tinawag niya kami para kausapin ng masinsinan. Jason at Alma, makinig kayong mabuti sa ipagtatapat ko sa inyo dahil dumating na ang pinakahihintay kong araw na magbabalik ang hari ng mga aswang na si Densyo. Densyo? Oo, Jason. Siya ay tumakas noong binalak naming lipulin silang lahat noong kapanahunan. Panamin, isa sa mga ninuno ninyo ang naging kasama ko bilang isang manunugis na lumaban sa mga aswang taong 1850. Ang ibig po ninyong sabihin may dugo kaming mandirigma? Tumpak! Nadali mo Alma pero ang lahing pinanggalingan mo ay hindi lang basta-basta manunugis. Ang lola mo ay isang magaling at magiting na babaeng panday noon. Siya si Pandera, ang kinatatakutang panday ng mga aswang. Hindi sana siya mamamatay kung hindi na siya pagod mabuhay. May malaki kasi siyang problema noon hanggang sa tuluyan na niyang bitawan ang pagiging panday at piniling magpahinga na. Ano po ba ang naging suliranin ni Lola Pandera? Ang asawa niya na lolo mo ay isa ring manunugis. Si Pandera noon ay kasama namin sa grupo. Nahati kami sa dalawang grupo. Pero ang grupong sinamahan ng kanyang asawa ay nabigo lahat at wala nang nakauwing buhay. Sinisisi ni Pandera ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sinasabi niya na nagagawa niyang ipagtanggol ang ibang tao pero ang asawa niya ay hindi. Nilamon siya ng depression hanggang sa siya na mismo ang nagpasyang sundan na niya ang kanyang asawa sa kabilang buhay. Ang kanilang anak na lola ng nanay mo ay walang alam sa mga nangyari sapagkat musmus pa lamang ang mga ito noon. Nakakawa naman si Lola Pandora. Ibig sabihin, sobrang tanda niyo na po. Pero bakit parang ang lakas-lakas niyo pang tignan? Parang naglalaro lang sa 50 ang edad niyo Oo nga po Bentong, mukhang mas malakas pa nga kayo kaysa sa akin Napanood ko po kayo kung paano ninyo nilabanan ang mga aswang. Nagulat ako sa sinabi ni Jason. Ano? Nilabanan niya ang mga aswang kamo Jason? Oo, Alma. Ang astig nga ni Bentong kagabi Walang kahirap-hirap niyang pinatayang basta mga aswang na sumalakay sa akin. Yung iba natakot saka umatras. Nabaling ulit ako ng tingin kay Bentong na seryoso lamang na nakatanaw sa malayo. Nananatili akong bata dahil sa sikretong matagal ko nang tinatago. Isa rin po ba kayong aswang? Oo, at mamayang gabi ay kayo na ang kakainin ko. Ano? Pareho kami ni Jason na napatayo sa aming kinauupuan.
Inihanda namin ang aming sarili sa pagsalakay ni Bentong pero nangunot lang din ang noo namin nang bigla siyang humalakhak ng malakas. Mga hindi na mabiro, oo. Kung aswang ako at balak ko kayong kainin, di sana hindi ko na kayo iniligtas sa mga aswang na kalahi ko sana kung sakali. At saka, hindi nyo ba alam na may pampatulog ang ipinakain ko sa inyo kagabi? Doon pa lang kinain ko na sana kayo. Mga batang to talaga, oo. Ang bilis mapaniwala sa maling balita. Ikaw talaga, Bentong, oh. Tumayo balahibo ko doon, ha? Alma. Ako nga din Akala ko totoo na. Sige na, umupo na ulit kayo at sasabihin ko na ang katotohanan. Ganun nga ang ginawa namin. Pagkabalik namin sa upuang kahoy, ay huminga muna ng malalim si Bentong bago ipinagpatuloy ang pagkukwento. Ang totoo niyan nasa pangangalaga ko ang isang bertud. Galing ito sa iyong lola Pandera, Alma. Ito ang bertud ng bulalakaw na nakuha niya sa nahulog na bulalakaw na ginawa niyang espada ng kabutihan. Kabilin, bilinan niya sa akin na ibigay sa itisa kanyang kadugo sa mga henerasyong dadaan kapag bumalik na ang hari ng mga aswang na si Bedonis. At mukhang dumating na ang panahong iyon para nakapagpahinga na rin ako. Napalunok ako ng laway. Si Jason naman ay tinitigan ako ng may halong saya sa mga mata niya. Ibig sabihin, si Alma ang susunod na tagapagmana ng bertud ng bulalakaw, Bentong. Tama ka, Jason. Si Alma ang susunod sa yapak ni Pandera bilang isang babaeng panday na siyang tatapos sa kasamaan ni Densyo at ng kanyang mga kalahing natitira. Ako? Papaano po wala naman akong alam kung paano makipaglaban. Isa pa, takot po ako sa mga aswang na yan. Alalahanin mong nananalaytay sa iyong pagkatao ang dugo ng iyong mga ninunong manunugis. Sa pamamagitan ng bertud ng bulalakaw, ay gigisingin nito ang natutulog mong katapangan at husay sa pakikipaglaban. Magtiwala ka, lamang sa kapangyarihan nito at tiyak na bibiyayaan ka ng sapat na lakas upang tapusin ang mga kampon ng kadiliman. O heto, kunin mo ang nararapat na sa iyo. Pagkahubad ni Bentong sa kanyang leeg ang kwintas na may bertud ng bulalakaw, ay kaagad niya itong iniabot sa akin. Marahan ko naman niyong kinuha at pagdampi nito sa aking palad ay kakaibang pakiramdam. Ang aking naramdaman. Bakit parang bigla yatang umalinsangan? Palatandaan niyan na kinikilala ka na ng bertud ng bulalakaw bilang panibagong amo nito. Pumapasok na sa iyong kaibuturan at nakikipagsanib na ito sa iyong katawan. Ngayon ay ikaw na ang magiging panibagong babaeng panday. Mabubuhay na muli sa katauhan mo si Pandera. Ang mga ninuno ko, Bentong, wala ba silang iniwang bagay para sa akin? Meron. Nasaan po? Heto, lumang punyal ng iyong lolo. Wow, may kapangyarihan din po ba ito? Wala, pero napakahalaga ng punyal na iyan sa iyong mga ninuno dahil maraming kalalakihan ang dumaan dyan. Kalalakihang mga aswang? Hindi. Mga kalalakihang nagpatuli sa kanya noong kapanahunan niya. Ngi! Natawa kaming tatlo sa pahayag na iyon ni Bentong. Kalog din pala ang matanda maski may edad na. Alma, ang bertud ng bulalakaw na napasa iyo na ay isang gabay pa lamang. Gabay para makuha mo ang espada ng iyong lola Pandera sa tuktok ng kabundukan kung saan ito nakatarak sa isang matandang puno ng nara. Kailangan mo itong makuha sapagkat malakas si Densyo dahil sa tangan nitong espada ng kadiliman. Ang sandata ni Pandera lamang ang may kakayahang tumalo sa lakas na mayroon ang hari ng mga aswang. Papaano ko po iyon makukuha at saang kabundukan? Sa bundok ng Alimanhog. Mag-iingat ka dahil bago ka makarating sa tuktok ay may iba't ibang pagsubok kang kakaharapin. Hindi naman nakita masasamahan dahil 12 oras na lamang ang itatagal ko dito sa mundo at ako'y mamamahinga na ng permanente. Sana ay magtagumpay ka sa iyong misyon.
Ewan ko pero nakaramdam ako ng lungkot nang sabihin iyon sa akin. Ni Bentong, hindi ko na malaya na napayakap ako sa matanda sa kabumuhos ang aking mga luha sa mata. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo, Bentong. Hindi ka po namin makakalimutan. Pangako, gagawin ko ang lahat para magtagumpay sa laban. Napatingin ako kay Jason. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko siyang umiyak habang sa matanda siya nakatitig. Pagkatapos kong kumalas sa pagkakayakap kay Bentong ay sumunod naman, siya na napayakap dito. Kung hindi dahil sa iyo, Bentong, ay baka nauna na ako sa iyo sa kabilang buhay. Hindi po kita makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Gaya ko ay tinapik din ng matanda ang likod ni Jason. Hindi na siya nagsalita. Salitan lamang niya kaming tiningnan sa kadumiretso na sa kanyang higaan. Kami naman ay inihanda na ang aming mga sarili sa posibleng mangyari sa mga lilipas pang oras. Lumipas ng mabilis ang maghapon hanggang sa dumating na ang oras na nagpaalam na si Bentong. Maski alam na namin ang mangyayari ni Jason ay hindi pa din namin naiwasan ng magluksa. Sa likod ng bahay ng matanda na namin ito inilibing ng marangal. Pagkatapos namin siyang ihatid sa huli niyang hantungan, ay nagpasya na kami ni Jason na akyatin ang bundok ng Alimanhog. Normal naman ang bumungad. Sa amin sa bukanan nito, walang mararamdamang peligro o banta sa aming mga buhay, pero habang palalim ng palalim ang aming nalalakad, ay pabigat naman ng pabigat ang presensya doon na dulot ng hindi namin matukoy na mga nilalang. Jason, ihanda mo ang sarili mo dahil may nararamdaman akong panganib. Oo, Alma. Mabuti na lamang at may tangan ka ng bertud ng bulalakaw, kaya kahit napapaano may gumagabay na sa atin. Pero hindi tayo dapat na magpakampante dahil wala pa sa akin ang espada ng nasira kong si Lola Pandera. Hindi pa lubos na buo ang aking kapangyarihan bilang isang panibagong babaeng panday. Hindi kita iiwan sa laban mong ito, Alma. Ngayon, kung mas patutunayan sa iyo na mahal kita hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Walang mapapahamak, Jason. Sabay tayong pumasok sa bundok na ito ng buhay, kaya sabay din tayong lalabas ng buhay na dala ang tagumpay. Tumango lang si Jason sa akin pero banaag ko sa kanyang mga mata ang takot at pag-aalala niya para sa kaligtasan ko. Ramdam ko rin na seryoso siya sa sinabi niyang handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para lamang ako'y kanyang maprotektahan. Pero gagawin ko ang lahat para lang walang mapahamak sa amin. Alam kong hindi kami pababayaan ng bertud ni Lola Pandera. Sa laban naming ito, sa aming paglalakad, ay bigla kong naramdaman mula sa malapit ang isang presensya ng isang nilalang na kampon ng kasamaan. Napakapangit at napakabigat sa pakiramdam ang enerhiya nito. Dahil din doon ay dumugo ang ilong ni Jason, tila hindi kaya ng isang ordinaryong tao ang tanggapin ang napakasamang presensya ng sinumang nilalang na iyon dahil sa bigat nito. Jason, ayos ka lang ba? Oo, Alma. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ang mag-ingat dyan. Tila ang nilalang na iyon na ang kusang lumalapit sa amin, kaya pinahinto ko muna si Jason sa paglalakad, saka pinadistansya. Hanggang sa lumantad ito sa aming harapan. Sa pagkakaalam ko, ang nilalang na ganito ay isang kapre. Matangkad, malaki ang katawang, mabalahibo at may malaking tabako. Nang makita niya ako ay umatungal ito ng malakas. Napansin kong lalabas na sana si Jason sa pinagkukublian niyang puno. Pero mabilis ko siyang pinigilan. Pakiusap, Jason, manatili ka lang dyan. Mas lalo akong hindi makakapag-focus sa paglaban sa kapreng ito kung mapapahamak ka. Kaya dyan ka lang. Hindi. Sumagot si Jason. Tumango lamang siya saka bumalik sa pagkakatago. Eksakto namang susugod na sa akin ang malaking nilalang na nasa akin ng harapan. Bertud ng bulalakaw, ibigay mo sa akin ang sapat na lakas upang matalo ang kalabang nasa aking harapan.
Makipag-isa ka sa akin at makipagsanib puwersa upang tapusin ang lumalaganap na kasamaan dito sa mundo. Ipakita mo kung gaano ka kalakas, lipulin natin silang lahat. Pagkatapos kong masabi iyon ay dumaloy sa aking mga ugat ang napakalakas na kapangyarihan. Pagmulat ko ng aking mga mata ay kasalukuyan nang inihahampas sa akin ng kapre ang malaki niyang kamay. Tumindig lamang ako ng diretso sa kamatapang na sinangga ang pag-atake nito. Kitang-kita ko sa mukha ng kapre ang pagkagulat dahil walang kahirap. Hirap kong nasalag ang kanyang malaking kamay. Gamit lamang ang isa kong kamay. Ang isa naman niyang kamay ay hinugot ang tabako mula sa kanyang bibig. Sa kanya ako binugahan. Nang usok, ang madkakaalam ko ay may laso ng usok ng tabako ng isang kapre. Kaya din nitong bulagin ang mga mata ng sino mang madampian nito. At dahil sa mga nalalaman ko, ay mabilis akong dumistansya sa malaking nilalang sa kaumiba ng direksyon. Madali lamang akong nakalipat sa kanyang tagiliran at doon ay mabilis ko siyang binawian ng malakas na suntok. Heto pa, tanggapin mo ang lahat ng ito. Sunod-sunod ko siyang pinaulanan ng suntok. Hindi siya makabawi sapagkat nasa maganda akong pwesto. Sa tagiliran niya lahat tumama hanggang sa tuluyan na nitong hindi nakayanan at bumagsak sa lupa. Tiningnan ko siya sa kabuuan. Matapang pa rin ang kapre pero alam ko na ang susunod na gagawin, ang wasakin ang kahinaan niya. Hetong tabako mo ang nagsisilbi mong buhay, kaya pasensya na sa gagawin ko. Sagabal ka sa aming paglalakbay. Patawad. Malakas ko yung binali pagkatapos ay inapak-apakan. Panay hiyaw at atungal naman ng kapre hanggang sa nanghihina na rin ito. Maya-maya pa ay naghingalo na at tuluyang nawalan ng buhay. Ang galing. Napalingon ako sa alcohol. Nandoon na si Jason na nakatayo habang nakangangang bumilib sa aking ginawa. Naglakad siya palapit sa akin, sa kanya ako hinawakan sa kamay. Ang lupit mo, Alma. Grabe, natalo mo ng mag-isa ang kapre. Hindi naman ako mag-isa eh. Kasama ko ang bertud ng bulalakaw ni Lola Pandera. Sa mga nakita ko, alam kong kaya mong talunin ang hari ng mga aswang. Pasensya na, pero kailangan ko nang bumalik upang hindi ako maging pabigat sa misyon mo. Hihintayin ko na lang ang pagbabalik mo. Mag-iingat ka palagi ha. Ramdam ko ang sinseridad ni Jason sa kanyang mga sinabi dahil sa hindi ko na din napigilan ang bugso ng aking damdamin para sa kanya. Mabilis ko siyang hinagkan sa labi. Tumagal ang halikan naming iyon ng ilang segundo bago ito natapos. Oo Jason, babalik ako at pangako, ligtas akong uuwi sa iyo. Hindi, na siya sumagot bagkus hinawakan niya ang magkahilaan kong pisngi. Sa kanya ako muling hinalikan. Medyo mas matagal yon kumpara sa nauna. Pero nang kumalas siya, ay diretsyong tumalikod na siya sa akin. Saka mabilis na naglakad pabalik sa baba ng bundok. Hindi ko na siya tinawag pa. Alam kong masakit ang loob niyang iwan ako at baka umiiyak na siya, pero tama naman ang desisyon niya. Sa kapre pa lang kasi ay dumugo na ang ilong niya. Paano pa kaya sa ibang elemento o nilalang na susunod kong makakaengkwentro? Baka hindi na niya kayanin pa ang presensya ng mga ito. Inumpisahan ko na din ulit ang maglakad. Pagkalipas ng halos isang oras, muli na naman akong nakaramdam ng presensya mula sa isa na namang nilalang ng dilim. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Huwag kang magtago sa kadiliman, ipakita mo sa akin ang iyong wangis. Hindi naman ako nabigo. Mula sa likod ng katawan ng isang malaking punong kahoy ay lumabas ang isang nakakadiring nilalang. Isang sigbin pero sa taas sa sanga ng puno ay may bigla ding sumulpot na isang manananggal. Hi. Tawan ito na talaga namang nakakalilabot. Kaagad kong inihanda ang sarili ko sa susunod nilang gagawin. Mabuti na lang din at may alam ako tungkol sa mga nilalang na nasa aking harapan lalo na ang kanilang kahinaan. Sige, sumugod na kayo nang makita nyo ang hinahanap nyo. Naunang sumugod sa akin ang sigbin. Naging alisto naman ako para iwasan ang makamandag niyang kuko at pangil. Mula naman sa himpapawid ay sinusubukan akong dakmain ng manananggal. Mabuti na lamang at may bertud ako
na nagbibigay sa akin napakatalas na paningin at pandama. Nagagawa ko silang iwasan maski sabay pa silang umatake. Hanggang sa nakahanap ako ng magandang tiyempo na hawakan ko sa buntot ang sigbin. Malakas ko siyang iwinasiwas at nang muling sumugod sa akin ang manananggal, inihampas ko sa kanya ang alaga niyang halimaw. Hetong sa iyo manananggal ka, ang alaga mo din mismo ang papatay sa iyo. Malakas na bumalandra ang manananggal sa lupa, nagkandabali-bali ang pakpak nito at ang sigbin naman ay hindi na nakabangon pa dahil sumabit sa putol na sanga ng kahoy ang ulo niya, dahilan para ito ay masaksak at malagutan ng hininga. Sinubukan namang tumayo ng manananggal pero nang hindi, na talaga niya kaya ang lumipad, sumipol siya ng malakas. Sumunod na narinig ko ay mga yabag. Maya-maya pa ay dumating ang putol na katawan nito. Kaagad silang nagdugtong at bumalik bilang isang tiktik. Ramdam ko ang galit nito sa akin pero wala akong magagawa kung hindi ang labanan siya at kitilin ang kanyang buhay. Dahil isa siyang kampon ni Satanas. Paglapit niya sa akin gamit ang matatalas, niyang kuko at dila, pinagbigyan ko muna siyang umatake pero hindi ko na pinatagal pa. Walang kahirap, hirap kong isinampay ang katawan niya sa putol na sanga ng punong kahoy kung saan din nasaksak ang sigbin na alaga niya. Sa bandang puso niya ko ito itinarak para siguradong wala na itong buhay. Nang makasiguro akong ligtas na ang paligid, nagpatuloy ulit ko sa pag-akyat sa tuktok ng bundok. Marami pa akong bakasagupang iba't ibang nilalang at laman lupa bago ako nagtagumpay na makatuntong sa pinakaitaas. Hayun na yata ang sinasabing espada ni Lola Pandera, nakatarak sa katawan isang matandang puno ng nara. Mas lumapit pa ako at nang makita ko ang pangalan ni Lola Pandera sa hawakan ng lumang espadang iyon, dito na ako nakasigurong iyon na nga. Ang sadya ko, sinubukan ko iyong bunutin pero nabigo ako. Ilang ulit kong sinubukan pero wala pa ring bisa maski. Lahat ng lakas ko ay ibuhos ko na. Bahagya akong napaupo sa damuhan dahil sa pagod. Sa ilang minuto kong pamamahinga ay may naaninag akong tila isang babae na naglalakad palapit sa aking kinaroroonan. Habang palapit ito ay naaninag ko naman ng malinaw ang kanyang mukha. Napanganga na lamang ako nang mapagtanto kong parang ako at siya ay iisa sapagkat magkamukha kami. Sa pulang tela na nakatali sa kanyang noo ay may nakasulat na mga letra. Pandera na patakip. Ako sa aking bibig dahil sa tuwa. Lola Pandera? Ani ko pero ngumiti lamang siya ng napakatamis pagkatapos ay mas lumapit pa siya sa akin. Tumayo ako pero pagtindig ko ay sumanib siya sa aking katawan. Automatiko akong kumilos paharap sa espada. Muli ko itong sinubukang bunutin. Sa pagkakataong iyon ay walang kahirap-hirap ko na itong nakuha sa katawan ng puno Nara pero naging isa itong balaraw. Lumabas sa aking katawan si Lola Pandera sa kamuling ngumiti sa akin. Kumaway ito na tila ba nagpapaalam na, "Salamat, po Lola Pandera sa pagtulong upang mapasa kamay ko ang espada niyo." Pagkatango niya ay tumalikod na rin ito saka naglakad palayo hanggang sa naglaho na siya na parang bula. Masaya naman akong pumihit paharap sa daan pabalik sa aming lugar. Nabitbit ang balaraw ng isang babaeng panday na aking ninuno. Sa muli kong pagbagtas sa maliit na kagubatan ng bundok Alimahog, ay wala na akong nakaengkwentrong mga kampon ng kadiliman. Tila iniilagan na ako ng mga ito dahil sa hawak kong banal na sandata ng kabutihan. Pagka-uwi ko at pagbukas ng pinto ng bahay ng yumaong si Bentong, ay nadatnan ko si Jason na abalang nagluluto ng agahan. Mag-uumaga na kasi ng mga oras na yon, Alma? Oo, Jason, ako nga. Natawa bahagya. Patakbo niya akong nilapitan sa kamahigpit na niyakap. Hindi naman na ako tumutol pa. Salamat sa Diyos at dininig niya ang panalangin ko. Hindi niya pinahintulutang mawala ka sa akin. Hindi rin kasi ako pinabayaan ni Lola Pandera Kaya matagumpay kong nakuha itong balaraw niya. Nagpakita siya sa'yo? Hindi lang nagpakita kung hindi sumanib pa. At ang presensya ay nakilala kaagad ng espada kaya walang kahirap. Hirap ko itong nakuha sa katawan ng puno ng nara. Kung ganon,
Humanda na ang Haring Bermudes na yan dahil narito na ang pinakabagong henerasyon ni Pandera, ang babaeng panday. Natapos ang aming pag-uusap nang biglang kumulo ang aking tiyan, palatandaan na ako ay gutom na. Natawa naman si Jason na kaagad akong pinagsilbihan. Pagkatapos naming mag-almusal, ay tumungo ulit kami sa puntod ni Bentong. Doon ay muli akong nagpasalamat sa kanya. Hindi na rin kami nagtagal doon dahil kailangan na din naming umuwi para pag-aralan ang aming lugar. Baka kasi may nangyari ng kaguluhan doon at kailangan na nila ang aming tulong. Hindi ako nagkamali ng aking kutob dahil paglabas pa lamang namin sa gubat ay mga iyakan na ang aming naalingaw-ngawan. Tumakbo kami para alamin kung ano ang nangyari. Isang buntis ang aming nadatnang iniiyakan ng kanyang pamilya. Duguan ito, wala ng buhay at ang tanging natira na lamang sa sanggol ay ang mangilan-ngilan nitong kapiraso ng laman gaya ng maliit nitong mga daliri. Sobrang nagngit-ngit ang aking kalooban kaya patakbo akong umuwi ng bahay para maghanda. Nakasunod lang naman sa akin si Jason sa lahat ng aking mga galaw. Huwag kang padadala sa bugso ng iyong damdamin, Alma. Kumalma ka lang. Kaawa-awa yung ginawa nila sa sanggol, mga hayop sila. Uubusin ko ang lahat ng kanilang angkan. Niyakap muli ako ni Jason para pakalmahin. Umiyak lang ako ng umiyak sa kanyang dibdib. Habang umaagos ang luha ko sa mga mata ay isang plano ang nabuo sa aking isipan. Mamayang gabi ay hahanapin ko ang pugad ng mga aswang para tapusin na ang kanilang kasamaan. Sa patuloy na paglipas ng mga oras hanggang sa sumapit ang panibagong gabi, nakahanda na rin kami ni Jason sa aming panibagong misyon. Kalmado na rin ako ng mga sandaling iyon dahil na rin sa tulong ng lalaking nag-aalala sa akin ng sobra. Jason, kung halimbawa man na sa gabing ito ay matagpuan natin ang pugad ng mga aswang at makaligtas tayo pareho ng buhay, malalaman mo na ang kasagutan ko sa iniaalay mong pag-ibig. Talaga? Sige, aasahan ko yan ha. Pero gaya ng sabi ko igagalang ko ang magiging desisyon mo basta magpakatotoo ka lang. Hindi pa rin masisira ang pagkakaibigan natin kung sakaling mabigo ako. Sa kanayang drama mo, halika na, natawa. Kakamot. Kamot sa batok na nagpatiunang naglakad si Jason. Habang nasa kalagitnaan kami ng kalsada, ay may kung anong kaluskos ang narinig namin na kagayang-kagaya sa nauna naming naramdaman bago kami napadpad sa bahay ni Bentong. Nakakasiguro akong aswang ang mga iyon dahil sa kanilang presensyang aking nararamdaman. Mga aswang. Jason, umpisa na ng ating plano. Oo nga. Magagamit ko na rin ang punyal ng aking lolo na dumaan sa hayaan na nga lang. Bahagya akong natawa pero bumalik din sa pagiging seryoso nang nagsilabasan ang mga aswang na nagkukubli sa mga gilid ng kalsada. Sa pagkakabilang ko ay nasa mahigit 10 ang mga ito. Ang dami nila, Alma, maski gaano pa sila karami ay hindi ko sila aatrasan. Pagbunot ko ng balaraw sa ginawa kong lagayan nito sa aking tagiliran ay kusa itong humaba at naging espada. Namangha si Jason sa makalumang disenyo nito. Natigilan din pansamantala ang mga aswang sa pag-atake, pero sa huli ay itinuloy din nila ito. Gamit ang espada ni Lola Pandera ay walang habas ko silang hinataw nito. Ang iba ay kaagad na napuputol ang mga ulo at ang iba naman ay sumasabog. Ang mga natitira naman ay nagtangkang tumakas pero mabilis namin silang hinabol. Hoy mga duwag! Hindi pa ako lumalaban at nakakapatay kaya bumalik kayo. Hayaan mo na Jason dahil sila din mismo ang magdadala sa atin sa kanilang pugad kung nasaan ang kanilang haring si Densyo. Samantala, anong enerhiya iyon? Mukhang matagal na panahon ko huling naramdaman iyon. Anong nangyayari? Kanino o sino ang may taglay ng presensyang iyon? Mga kampon kong aswang, alamin kung sino ang taong iyon. Huwag kayong babalik hanggat hindi nyo siya daladala patay man o buhay. Dinala kami ng mga aswang sa kabilang gilid ng kagubatan kung saan may tila maliit na komunidad na itinatag. Ito, na siguro ang pugad nila. Ayon sa nasasagap ko ay ito na nga.
Maghiwalay muna tayo rito. Hahanapin ko lang ang may pinakamalakas na presensyang nararamdaman ko. Tiyak na si Densyo na iyon. Ang mag-iingat ka ha. Kapag nakaligtas ka, ay ibig sabihin lang nun na sinasagot na kita. Talaga? Yes. Pangako mabubuhay ako my future wife. Yahoo! Napatingin tuloy sa amin ang mga aswang na papatakas dahil sa inasal ni Jason. Natawa na lang din ako na napakamot sa ulo. Pero bigla akong mag-alala sa kanya dahil mula sa bukana ng maliit na komunidad ay nagsidatingan ang medyo may karamihang mga aswang. Napailing ako pero sa sumunod naming narinig, ni Jason ay nabuhayan kami ng loob. Mga kalalakihan ang nagsisidatingan na sumisigaw ng sugod ang aming nakita. May kanya-kanyang sulo ang mga ito at may mga itak din. Nang makilala ako ang isa sa kanila na siyang yumayakap sa bangkay ng buntis na nabiktima kanina, ay dito na ako nagkaroon ng kumpiyansa para iwan si Jason. Tiyak na nandito sila para ipaghiganti ang mga nabiktimang mahal nila sa buhay. Lahat naman ng aswang na humaharang sa aking dinaraanan ay kaagad na tumitimbwang sa lupa na hati ang mga katawan. Hanggang sa makarating ako sa trono ng hari. Abala naman ang isang aswang na may korona sa ulo na pinupunasan ng itim nitong espada. Nagkrus din ang ating landas, Haring Bardonis. Aba at sino kang lapastangan na pumasok dito sa aming komunidad? Teka, paanong napunta sa'yo ang espada ng babaeng panday na si Pandera? Papaano? Simple lang, dahil magkamukha kami at parehas kaming maganda. Hindi ako nakikipaglokohan babae, wag mong bastusin ang isang haring katulad ko. Galit yarn. Oo na, sasabihin ko na. Ako ay isa niyang kadugo. Nananalaytay sa aking katawan ang dugo ng isang babaeng panday, pati na ang bertud ng bulalakaw na ito na ibinigay sa akin ni Bentong. Si Bentong baka mo? Oo, at hindi ka naman siguro bingi, hindi ba Haring Densyo? Pansamantalang natahimik ang hari na tila ba may binabalik tanaw sa kanyang isipan. Pero paanong nangyari iyon? Ilang dekada na ang nakalipas kaya paanong inabot ni Bentong ang taon na ito? Gaya ng kung paano ka din umabot sa taon na ito nang hindi ka tumatanda. Tama na ang tanungang ito. Tapusin na natin ang laban. Ako na ang unang gumawa ng pagsugod. Halata pa rin sa mukha ni Densyo ang hindi makapaniwala. Panay sulyap din niya sa hawak kong espada. Pero aminado ako na nararamdaman kong magkasint pantay lang ang lakas ng aming mga espada. Humalakhak ng malakas. Hindi mo kayang kontrolin ng mabuti ang espada ni Pandera at habang hindi mo pa ito nakakabisado ay papatayin na kita. Mas bumilis ang bawat galaw ng hari at tila ba nabuhayan ito ng loob sa aming laban. Ano? Kaya mo pa ba ha? Ipakita mo ngayon ang yabang mo kanina. Halakak. Aminado akong nahihirapan na ako sa laban namin. Habang tumatagal kasi ay mas lalo siyang lumalakas samantalang ako ay nanghihina. Pero hindi pa rin ako sumuko, ngunit sa isang malakas niyang pagwasiwas ng kanyang espadang itim ay natumba ako sa lupa. Alma, tatakbo na sana sina Jason at ang mga kalalakihan para saklokohan ako. Pero pinigilan ko sila. Huwag! Huwag! Diyan lang kayo. Mapapahamak lang kayo. Tamang-tama ang pagdating nyo para masaksihan ninyo ang pagpugot ko sa ulo ng babaeng. Ito, habang nagsasalita si Haring Densyo, ay pinag-aralan ko ang hawak kong sandata. May maliit na butas akong nakita sa hawakan. Kinuha ko ang bertud ng bulalakaw mula sa aking leeg saka ko ito nilagay doon. Bigla na lamang itong naglabas ng pulang araw hanggang sa naging purong pula na ang kulay ng espada ni Lola Pandera. Panong, hindi. Ang tunay na kapangyarihan ng espada ni Pandera na palabas mo. Kailangan lang palang pagsamahin ang bertud at saka espada para mabuo ang kapangyarihan nito. Ang ganda naman ng pagkakahulma ni Lola Pandera sa armas niya. O ngayon Haring Densyo, handa ka bang umpisahan ang tunay nating laban? Nanginginig ang mga labing hindi nakasagot ang hari. Magkagayunman ay umatake pa rin ito. Sa muling paglapat ng aming mga espada
ay kusang kumawala ang kanyang armas sa kanyang kamay. Nabali din niyon at pagbagsak sa lupa ay umusok at naging abo. Hindi ko na binigyan pa ng pagkakataong makapagsalita ang hari. Malakas ko siyang tinaga sa leeg na kaagad namang napugot ang kanyang ulo. Sigawan ng aking mga kasama ang sumunod na namutawi sa paligid. Sinunog muna namin ang maliit na komunidad na iyon bago namin ito iniwan. Pagsapit ng panibagong umaga ay si Jason kaagad ang nabungaran ko sa aking paggising. "Oh Jason, ang aga mo naman yat." Hindi ko na naituloy ang aking pagsasalita nang bigla niya akong siilin ng halik sa aking labi. Pagkatapos nun ay binangon niya ako sa kadinala sa labas ng bahay. Nagulat ako sa biglaang pagpalakpakan ng mga tao. Anong ibig sabihin nito? Marahang iniluhod ni Jason ang isa niyang tuhod. May kinuha ito sa kanyang bulsa at nang makita ko iyon ay napatakip ako sa aking bibig dahil sa labis kong tuwa at pagkakilig. "Will you marry me?" "Yes, Jason. Yes." Kaagad kong sagot. Muling, nagpalakpakan ang mga tao, saka kami binati ng mga ito. Pagkalipas ng 1 buwan ay nagpakasal na nga kami. Hanggang sa taong kasalukuyan ay pareho pa kaming buhay ng asawa ko na may 4 na anak. Ang punyal ni Lola Pandera ay nakatago lamang sa kung saan na tanging ang angkan lamang namin ang nakakaalam na pwedeng magamit kapag dumating ulit ang oras ng kagipitan, kapag muling nanggulo ang mga kampo ng kadiliman. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, sana ay may napulot kayong aral. Lubos na gumagalang, Alma. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari na mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.